Hello po mga kabayan, magandang gabi po. Ngayon mga kabayan, mayroon na akong nabili na bike. Ito sa kasama ko ito na Pilipino, kaso wala pa siya dito kayo sa Greenland, no. Sinaulian ko lang ito ng second hand, mura lang. Sa anak ko ganun pa rin yung gamit niya, yung sa mama niya. Pero malaki ito mga kabayan, hindi pa kami nakahanap ng mura. So ngayon mga kabayan, bibigyan ko muna ng oras itong anak ko na magpasyal dito kasi bukas trabaho na naman. Rest day ko kasi kahapon at ngayon. So ngayon bibigyan natin ng oras yung anak natin, no, maipasyal natin kasi nabuboard siya sa loob. Magbabay kami ngayon mga kabayan. Napakaganda ng panahon ngayon, ng oras dito mga kabayan. Mag alas 10 na ng gabi. Pero ganito pa rin yung araw, umiikot lang yan. Hanggang alas 12 maliwanag pa rin dito. So tara samahan nyo kami at ipapasyal na namin kayo dito. Wala namang ganong sasakyan. Ito yung buong paligid natin, no. Ayan, so ito po yung alas 9:30 ng gabi. So, okay na. Let's go. Okay mga kabayan, biyahe na kami ng anak ko. Dandaan lang siya, ma. Wala ko sa likod mo. Dandaan lang kasi makuhan tayo. Ha? Wala ako sa likod mo, tingnan mo. Dahan lang kasi hindi ka na makuha sa video. Minsan bigyan din natin yung oras yung anak natin kasi itong anak ko na to mga kabayan, lumaki ito na malayo ako sa kanya. Wala akong oras sa kanya dahil OFW tayo. So ngayon bumabawi tayo mga kabayan, kahit minsan pagod ako sa trabaho, pag naghiya siya na dada magbike tayo sa labas, minsan hindi ko na pagbibigyan dahil nga sa schedule ng trabaho at pagod ako. So ngayon ay rest din natin, bukas trabaho na naman, so sinamahan ko siya. Mabuti nga itong bike mga kabayan ay nabili ko ito sa kasama ko na mura lang. So ganito po yung oras mga kabayan, no? Mag-aalas 10 na ng gabi pero sobrang liwanag pa rin. Samahan nyo kami ng anak ko, magbabay kami dito. Tingnan nyo kung gaano dito ka safe magbike mga kabayan. Kahit dito sa highway ka dumaan mga kabayan, hindi ka talaga masasagasaan dito ng sasakyan dahil tumitingin talaga sila sa mga pasahero. Sundan mo ako, champ, sundan mo ako dito. Gaya nito mga kabayan, no? Mag-i-stop talaga yan sila pag nandito ka na, yeah. Tara na. Yan. So napakaganda ng panahon. Pero itong anak ko na lalaki na panganay, sa awa ng Diyos mga kabayan, hindi siya sakitin. Ito lang yung gusto ko sa kanya, kahit pasaway siya, yung makulit, malikot mga kabayan, tumatakbo-takbo. Pero ang kuha niya mga kabayan, malakas yung resistensya niya. Sa awa ng Diyos, hindi siya nagkakasakit mga kabayan, no? Bihira lang ito magkasakit ng ulo tapos mawawala. Yung sa hospital wala talaga mga kabayan. Na hospital lang ito kapag yung nadidisgrasya siya, yung gaya dun sa Pilipinas na hiwa yung ulo niya, yun yung mga disgrasya niya. Pero yung mga hospital wala. Yung anak ko na babae, yun yung madalas magkakasakit sa sipon kasi may pulmonya yun mga kabayan. Kaya iniingatan namin yun. Pag nagsipon na yun, parang hindi na ako mapakali. Hindi yan sa atin, hayaan mo yan. O, diretso ka na dyan, sa may kuan, baba, sa may puti, sa may baba. Dyan ka man dumaan. Ayan, dito kami mga kabayan. Sumunod lang ako dito sa anak ko. Parang kabisado niya na yung daan. Dito po tayo sa area na to. So, tingnan nyo lang mga kabayan yung mga madadaanan namin. Sundan ko lang itong anak kung saan siya pupunta. Kaya ngayon mga kabayan, kahit itong lugar na to, tingnan nyo, napakatahimik, walang katao-tao sa labas. Kasi kahit ganito summer ay malamig pa rin. Yung temperature natin ngayon mga kabayan ay nasa 3 degrees Celsius siguro, estimated ko. Pero ang kagandahan kasi, kahit gaano kalamig yan, basta hindi lang malakas yung hangin, makasuot ka lang mga kabayan ng proper, magwa-warm din yung katawan mo. Kasi pagka ganito, dito sa left side tayo kuya ha, pagka ganito, yung medyo pagod ka sa kakabike, papawisan ka din kasi yung iba dito nagja-jogging din sila eh. Dito tayo sa kanan kuya ha, kaya kanan tayo, dahan lang ha, baka may sasakyan. Ayan, so hindi ka matatakot dito mga kabayan kahit magpatakbo-takbo ka dito sa kuan, basta tingin ka lang minsan pag may mga sasakyan. Ayan, dito ka lang, gilid lang kuya ha. Yan, wag lang talagang kumpiyansa kasi wala naman akong nakukuha dito mga kabayan na nasagasaan, nagbanggaan ng mga sasakyan. Napaka-respetado dito yung mga sasakyan. Ano? Ay, didaan.
Ayun, gaya nun mga kabayan, hinantay niya ako na daan. Pero hindi pa rin tayo magkumpiyansa. So dito yun, nagpasyal yung mag-ina ko nung nakaraan nung nagtrabaho ako. So titingnan natin itong mga pato dito. Lumabas na sila kapag ganito kasi pag winter, pag summer, nandito sila. Pag winter naman, ayan, nagtatago na, hindi ko alam kung saan sila napunta. Daan muna tayo dito sa may pato. Sa may pato, daan tayo dito. Doon na tayo. Oo. Pahinga muna tayo dito ha. Ito yung stop over natin. Yan yung may upuan. Ayan. So ito yung gusto ng anak ko mga kabayan, yung mga bike, mga more on exercise siya. Yung matakbuhan. Uy, medyo mataas dito ha. Kinaya niya yun. Parang natakot ako dumaan dito kaya hininto ko. Kaya so dito muna kami. Pakita ko sa inyo yung mga pato ha. Pato bibi. Bibi yan. Ano yung tawag yan, kuya? Ato, naglipad Oh, yun oh. Wild duck. Yun oh, para silang mga wild duck mga kabayan kasi lumilipad din sila, malakas din sila lumipad. Pero ang sabi nila mga kabayan, hindi daw ito dito sa lugar na ito dito sa Greenland. Hindi ko alam kung saan nang galing ito. Ayan oh. Ayan oh. Lumilipad sila. May tinapay ka dan, kuya? Wala. Wala. Kasi pinapakain nito ng tinapay. Yan o. So napakalamig pa rin ng tubig na ito. Dito kayo, gumala ng karang kuya na. Yan. So napaganda ng panahon no. Okay lang ka kuya? Oo. Ah. Di ba doon ko? Oo. Mag-bike tayo dun mamaya. O baba. Pero ikot muna tayo dito. Mag-akyat tayo dun sa may kuan. Gusto mo? Yung sa itaas. Ayan. Ayun yung mga pato oh, may mga kuan sila sa ulo, yung color green mga bayan, sa gilid. Ayun oh. Lalapit yan sila kasi akala nila may pagkain. Nasanay kasi sila dito na pag may tao, pinapakain sila. Pero ngayon wala kaming dala, pasensya na po kasi wala kaming dalang pagkain. Mga kabayan, pupunta kami doon sa may itaas, ipapakita namin sa inyo itong view nito. So mag-alas 10 na ng gabi dito. Dumaan lang kami dito yung may pato. Ito na po yung anak ko. So medyo malaki lang yung bike niya talaga sa kanya. Halos magkapareho lang yung bike namin mas malaki pa nga yung gulong niya Sabi ko sa kanya, taste mo na anak kasi hanap tayo ng murang bike doon sa online kasi napakamahal yung pareha lang kalaki no? Oo. Napakamahal kasi mga kabayan yung brand new na bike. Tapos magagamit niya ilang buwan lang kasi September dito mag-snow na. Kaya mga 3 months na lang niya magamit. Ganun lang yung magamit kasi hindi mo naman magamit pag snow na naman. Magamit mo pag snow pero kuhan mo ng winter tayo pero napakalamig sa labas. So hindi ko akalain na dito sa Greenland ito makabanding ko yung anak ko. Kasi sabi ko kung makabanding yung anak ko nung sa Pilipinas mga kabayan wala talagang oras at malayo sa lugar. So ngayon dito na i-enjoy namin. So let's go. Ayan po. Punta kami dun sa itaas. Mabuti nga itong anak ko mga kabayan. Binila namin ito ng bike dun sa Pilipinas. Pero mga ilang buwan lang pinatigil namin, tinago namin yung bike kasi na-disgrasya din siya noon. Kasi mabilis siya magpatakbo. Bago pa kasi nung nagbabike siya noon mga kabayan, hindi pa siya marunong. So walang nag-guide sa kanya. Nagulat na lang ako nung dumating dito. Marunong na magbike siya mga kabayan. Natuto pala siya sa mga barkada niya doon. Naghiram-hiram lang siya. Dito tayo sa kuya. Oo. Tahan lang. Hoy, ang brake mo. Ayan, dito kami mga kabayan sa may unahan na. Baliin na to dito mga kabayan. Ito mga kabayan napakatahimik dito. Bihira lang itong pasokin na lugar na to kasi malayo na to sa yun sa may highway mga kabayan, yung main road. So medyo papasok na kasi ito dito, lalo na pag winter dito medyo mahirap kasi nakakasulok-sulukan na ito siya. So ipakita ko lang sa inyo yung view mga kabayan napaka-relax talaga dito, nakakawala siya ng stress, nakakabagot kasi pag nandun lagi sa loob lang ng bahay. Kaya adjust mo yung gear mo, may adjustan man yan. Hindi pa siya marunong mag-adjust ng gear. Ayan, so medyo paahon dito mga kabayan minsan kasi pag mahirap magbike.
pagkapaahon, tapos yung bike mo hindi mountain bike, hindi pa kabisado na anak ko yung mag-adjust niyan. Medyo mumurahin lang kasi yan. So tingnan natin makakita tayo ng tao na naglalakad. Parang wala. May sasakyan? Sasakyan? Oh, yeah. Dito tayo daan. Ha? Dito tayo. Oo. Oh, sige na, ikaw na mauna. Ito eh, di ba kung ay, nakawa naman yan. Kung sa patag kay ganun lang dito. O, sawan niya ko. Ah, alam mo yan. Oh. Oh, sige na. Ikaw na una para makakuha ka sa video. O, sige. Huwag kang magpatakbo ng lumilingon ka sa akin kasi madisgrasya ka. Oop. Antayin mo ako. Mas expert pa tumakban yung anak ko sa pagdadrive ng bike. Ayan mga kabayan, oh, napakatahimik dito. Maganda din yung mga bahay dito dahil lumang style siya, yung bungalow type. Ayan, medyo masarap magbike dito mga kabayan. Walang sasakyan, walang katao-tao. So ganito lang yung buhay dito sa Greenland mga kabayan. Kapag hilig ka sa mga activities gaya nito, dito na tayo sa unahan, dito lang. Huwag na dyan. Itong anak ko binilan ko siya ng PS5 pero ilang araw lang yung ginamit. Minsan-minsan niya lang gamitin. Naiinip siya. Mas gusto niya yung ganitong activities. Yung sa labas, maglaro. More on physical activities yung anak ko. Doon pa sa unahan. Para balik tayo. Balik. Huwag dyan. Dito na. Ha? Oh, dito tayo. Walang daanan dyan. Yun mga kabayan. Daanan dyan. Lakad muna kami ng anak ko kasi yung bike niya mga kabayan, hindi siya yung malambot pag umaahon. Mountain bike naman siya pero yung gear niya mga kabayan, sira na yung para sa paahon. Ito sa akin, okay pa to. Kahit ganito paahon, kaya niya lang. Pero yung sa kanya, napakadigas. So, ginagamit niya lang to kapag hindi masyadong paahon. Paahon kasi dito. Ayan. So, naglalakad kami. Okay lang ka kuya? Oh. Medyo malakas yung anak ko mga kabayan. Dagat. Ayan oh, tingnan nyo sunset oh. Ang ganda ng panahon yun. Akyat tayo dun sa may bundok kuya oh. Sige, akit tayo doon. Ayan, akyat kami sa taas. Ipakita namin sa inyo yung view ha. Para makita nyo itong buong paligid dito. Yan. Maraming bike dun oh. Sige lang, maghanap lang tayo sa online na mura. May mga snow pa dito na hindi natunaw. Ayan, pwede na yan dito. Ayan, walang katao-tao. Tapos tingnan nyo dito. Tingnan nyo sa likod natin, mayroong mahabang hagdan. Diyan na tayo. Tapos may bahay na nakapatong sa itaas mga kabayan. So ganito yung mga construction dito sa bahay. Kasi mayroon siyang mga kuwan. Mga nagtatayo ng bahay sa itaas ng mga bato. Tapos yung access niya mga kabayan, ito lang yung hagdan. Bike na tayo. Hagdan, yun oh, hagdan lang na kahoy ginawa nila. Wala na siyang kalsada. Grabe mga kabayan. Ayan lang yung access niya dyan oh, sa baba. So yan, may bahay dito mga kabayan sa itaas oh, ginagawa. Tapos ito lang yung daanan nila. So wala na siyang daanan sa kabila. Kaya ang hirap nito kapag may karga ka no. Yan, tinayo yung bahay sa itaas ng mga bato. Akyat kami dyan mga kabayan oh. Ipapakita namin sa inyo yung view dito. Tapos tingnan nyo yung mga bahay dito. Napaka luma lang ito pero maganda ito sa loob. Yan. Ay, hello po mga kabayan. So ngayon naakyat kami ng anak ko dito sa may taas na ito. Dito tayo daan dyan. Oh, wag dyan nga. Dito. Ayan. So napakataas dito mga kabayan, nakyatin namin. Pero mayroon namang daanan dito mga kabayan. Yung paunti-unti lang na paahon. Kasi kung doon ka dumaan, napakatarik at mahirap yung daanan. Ayan. So mayroon dito parang step-step lang din siya. Pakita ko sa inyo yung buong Nook City. Dito. Ayan. Ito. Ayan. So dahan lang kuya ha. Tingnan natin sa itaas. Ang ganda ng ito ang view natin. Tapos yung bahay.
Ang Nook Greenland. So napakaganda mga kabayan. Kita na na. Oo, yan, kita. Hanapin natin yung bahay natin. Sige. Ayan, so grabe yung araw. Alas 10 na mga kabayan. Oh? Wow. Wow daw sabi ng anak ko. Alas 10 na dito. Pero ganito ka liwanag. Ito yung view natin, oh. So tingnan mo yung buong Nook City. Yung araw mga kabayan, hindi na yan lulubog ha. Kasi alas 10 na sa itaas pa. So pag alas 12, bababa konti, iikot naman. So hindi na naglulubog yung araw dito. Basta summer, ganito June, July, August, paunti-unti na yan. Ayan, November, doon na naman. September, doon na naman mag-umpisa yung winter dito sa Greenland. Ito na po yung buong paligid natin mga kabayan. Nandito na kami ng anak ko sa itaas nitong bato-bato na to. Ito po yung mga bahay. Tingnan nyo yung mga bahay, oh. Napakaganda. Yung matutulis yung mga bubong. Dinesign niya mga kabayan para sa snow. Sabi nila para yung snow, tutulo lang siya pababa. Kasi pag patag yung bubong mo dito ay may tendency na ma-collapse kasi nga papatong ng papatong. Kaya yun yung design. So tingnan nyo, ito yung buong paligid natin. Alas 10 mga kabayan, pero napakaliwanag pa rin. Ngayon mga kabayan, bababa na kami ng anak ko kasi pauwi na kami. Ito yung view natin. Mahirap kasi mga kabayan pag tumagal dito. Medyo lalamigin ka na din mga kabayan, no? Hindi kasi masyado kakapal yung sinuot namin dahil binabase lang namin mga kabayan, no, sa temperature kung gaano kami katagal dito. So depende kasi dito, dapat makabisado mo na kung ano susuotin mo, kung kaya mo bang tumagal ng ganitong oras. Kaya sumuot lang ako mga kabayan ng hindi medyo makapal. Yung anak ko makapal yung sinuot niya dahil bago pa siya dito. So nandito pa rin yung bike namin. Ngayon mga kabayan, babalik na kami ng anak ko papunta dun sa may bahay. Ipapakita ko pa sa inyo yung madadaanan namin. May madadaanan pa rin tayo na magagandang view dito. Mas taas mo na. Dahil siya dito. Mas taas na? Ayan, so papunta na kami ng anak ko mga bayan. Sunod lang. Dito? Huwag kang lumingon nga, Cham. Sabi ko sa iyo eh. Ayan, papunta kami doon sa kabila mga kabayan, no? Yung may magagandang building din doon na matataas. Sige na, mauna ka na. Doon tayo sa sa kanan. Sa una i-straight mo lang yan. Isi-straight lang. Oh. Sabay tayo ba? Gusto niyang sumabay lang daw kami. Huwag ka nang pag mag-bike ka, huwag kang lumingon dito kasi yun yung madisgrasya ka. Hindi na tayo payagan ni mama mo. Medyo malamig-lamig na, oh. Ay, nawala si Dada. Na-upload yan. Hindi, diretso naman yan. So, maski Asan tayo? dito ka lang daan sa gilid ha, kung sasakyan ha. Dito tayo sa kanan. Dito tayo. Oh, sige, una ka. Dito lang sa kanan, wag sa may highway. Dito? Oo, dito sa may lupa. Kasi may sasakyan dyan. Ayan, so dito lang kami sa gilid mga kabayan. Ginaguide ko lang itong anak ko para makabisado niya dito kung saan yung mga location. Kasi bago pa siya dito mga kabayan, dapat i-train ko na siya na matuto na siya lang mag-isa pupunta ng school. Kung sakali man, no, na maligaw siya, at least mapamilyar na itong lugar nito sa Nook City. Kahit dito lang banda sa city mga kabayan. Kasi delikado dito pag hindi niya kabisado yung lugar. Tapos mawala siya, napakalamig pa naman. Diyan! Huwag ganyan, Cham! Makita ka niyo mo sa video, tingnan mo. Pagalitan ka na naman. Punta sa taas. Doon yun yung may mga building. Hindi, walang sasakyan dito. Dito. Asan? Dito. Ay, may sasakyan. Pababa. Gilid lang. Ayan, marami pa rin gumagala mga kabayan, no? Siguro may cruise ship ngayon pa rin. So alas 10 na mahigit dito. Ayun. Malamig naman kuya. Kuya, malamig na.
Yan, pauwi na kami ng anak ko mga kabayan. Medyo malamig na, masakit sa kamay yung pugs. So nagpa-pugs ngayon dito. Wala akong gloves na dala. Yung anak ko mayroon siya. Akala ko hindi magpa-pugs ngayon. So unpredictable kasi dito yung kuwan sa Nook City, sa Greenland, yung weather. Minsan maganda siya, maya medyo lalamig. Kahit summer dito, pero sumasakit yung kamay ko sa lamig. Kaya uuwi na kami ng anak ko. Ito lang yung content natin yung mga kabayan, no? Yung view na pinakita ko sa inyo dito, yung nagbabay kami ng anak ko, nagbanding kami. Isa sa kuwan niya mga kabayan, isa sa magandang samahan niya mga kabayan, yung pagiging ama mo. Bigyan mo ng panahon yung anak mo. Gaya nito, kapag kaya ng katawan mo, basta hindi ka lang pagod mga kabayan, kahit isang beses sa isang linggo, makabanding mo yung anak mo, matanong mo kung ano yung gusto niya, maging open ka sa anak mo. So itong anak ko mga kabayan, hindi ko pa ito napalo. Yung mama niya, takot siya sa mama niya, kaya ito madalas ito sa akin nagpapasama. Pagka yung mama niya mga kabayan hindi pumayag, gaya kanina, dito tayo kuya. Okay, wag mo akong banggain. Gaya kanina mga kabayan, mabuti pumayag yung mama niya, kasi minsan niyaya ko na ito siya magbike. Yung mama niya hindi pumapayag, so wala akong magawa. Kapag ayaw ng misis ko mga kabayan, hindi talaga ako niyan lalabas. Kasi alam mo naman yung mga nanay, mga babae, no? Minsan mahirap din yan sila kapag kontrahin mo sila. So sa ikabubuti din kasi yung iniisip ng asawa ko, baka kasi dumadisgrasya. Kinausap ko siya na samahan ko na lang yung anak ko para matrain siya. At ganitong oras kami lalabas, yung alas 10 o alas 9 ng gabi, kasi wala masyadong tao at halos dito ay patulog na mga kabayan, no? So kahit naman umaga dito mga kabayan, pero minsan pag umaga, pag Sabado, Linggo, maraming tao, maraming sasakyan. Ayan, so ilan lang yung tao nakita natin kanina. Ito mga kabayan, malapit na kami sa bahay, pero tingnan nyo mga kabayan, biglang nagpugs. Dumilim siya bigla at natakpan yung araw, pero ayan, makikita pa rin natin yung lugar. So medyo presko yung paligid mga kabayan kapag nagpugs siya. Nagmo-moist yun ang gusto ko, nagmo-moist. Napakagandang experience yung ganito mga kabayan, makasama mo yung sarili mong anak sa isang lugar, mabigyan mo na siya ng time. Dito sa gilid talaga kuya, kasi yan yung kadalasan mga kabayan, no? Yung mga anak lumalayo yung loob sa mga parents nila. Kahit kasama na sila, wala silang oras, mas may oras pa sila sa mga barkada, inom, mga alak, sigarilyo, mga bisyo, no? Kumpara sa mga sariling anak nila. Pero yung mga OFW mga kabayan, naintindihan ko talaga yan, kasi isa din akong OFW na malayo, walang oras sa mga anak. Video ko lang, kaya hindi maiwasan may ibang anak na lalayo yung loob sa mga magulang dahil malayo sila. Pero yung iba naman na anak, naintindihan naman nila yung mga sitwasyon. Grabe, biglang dumilim mga kabayan dahil sa pugs. Ito, napaka-presko ng panahon natin. Oh, ang Nook City, Greenland ay nagpugs na. So dinala ko lang itong bike ko mga kabayan dahil wala ito siyang lock, kasi pinutol ko nga yung lock sa kasama ko. Kasi ito, sabi ko sa nga niya, bilhin ko na lang ito. So bininta niya. Nasa Pinas kasi sa ngayon siya, nandun sa kanyang susi. Pero yung bike ng misis ko mga kabayan, luma na kasi yun. Pasok lang ito, baka maulan. Mga kabayan, yung anak ko napagod. Kumusta yung bike kaya? Okay lang. Okay lang, masaya? Nag-enjoy yung anak ko mga kabayan. So pagdating namin dito, sakto na nagpugs yung buong paligid. So yun lang mga kabayan po, hanggang dito na lang yung aming video. Sa susunod gagawa naman kami ng video. Maraming salamat po sa panonood, at huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi, and God bless.